Ako lang ba yung inis na inis sa bagong zombie series na to? Kung nainis kayo sa katangahan ng mga characters doon sa The Elixir, then baka dito, baka ma-stroke pa kayo. ต้นตอมาจากมหาวิทยาลัยนว อยู่ไหนอะ หนูติดอยู่ในคณะค่ะ แล้วไปขอความช่วยไม่มีใครรู้ บ้านเราอยู่ห่างจากเขตนี้มาก เหมือนพวกมันเข้าไปพวกมันกำลังเดินไปไหนไม่ใช่ขี้ ถ้าจะต้องให้รู้ทุกอย่างก่อนทำเฮียอะไรสักอย่างนะ พวกมึงมีเวลามาก ยังไม่ออกจบ ผ่านตรงเนี้ยมันอาจจะ Tungkol ito sa isang grupo ng mga estudyante na kailangan makapagtago at makaligtas sa mga zombies na kumalat nga sa buong school nila. Para makontrol yung pagkalat nga ng mga zombies, kinulong nga sila doon sa loob ng school kung saan kailangan nga nilang makasurvive bago pa nga sila tuluyang maubos at makain ang isa't isa. Title ng series, Zombivore. Kasi may mga zombies, tapos may mga survivors. So alam mo yun, kudos sa pagiging witty na nakaisip ng title. Grabe, inis na inis ako dito pero at the same time, sobrang na-enjoy ko naman din yung itsura ng mga zombies nila. Ang galing ng performance ng mga zombie actors nila, ang galing ng makeup and prosthetics team, kasi talagang nakakatakot din yung itsura ng mga zombies nila dito eh. Tatawa nga ako dito sa character ni Lily kasi halatang ayaw nila siyang mawala doon sa series eh. Kasi doon pa lang sa uma-acting siya na zombie, ang galing na niyang umacting eh. Tapos, ginawa pa talaga nila siyang zombie. So yun, bakit baka mo ako naiinis? Kasi ang tatanga ng mga decisions nila, tipong sunod-sunod na parang alam mo yon, mapapasabi ka na lang ng, what the fuck, man? Hindi ba kayo nag-iisip? Tipong parang mas kalaban pa nila yung mga sarili nila kaysa sa mga zombies eh. From the top of my head, ano ba yung mga kinainisang kung sin dito? Yung in-announce ni Ning kung saan nga ba sila pupunta kinabukasan. Tapos nirisk nga yung safety nga ng mga kasama niya. Tapos yung pagpapatakas nga ng babae doon kay Pau ba yun? Tapos basta, ang dami pa. Inis na inis talaga ako sa babae na to nung pinatakas nga niya yung lalaki na alam na nga niyang wala na nga sa katinoan, pinakawalan pa niya. Ayan tuloy, nagkahiwa-hiwalay sila, tapos ang dami pang nategi sa kanila. Sabi pa niya, hindi ko naman alam eh. Para mong sinabing binuhusan mo yung sarili mo ng tubig, tapos sabi mo, ay nabasa ako? Ba't kaya ako nabasa? Inis na inis din ako doon sa bidang babae dito. Sining ba yun? Wala lang. Sobrang naive, ang stupid ng decision making niya, lagi siyang delay mag-react sa mga bagay-bagay, na tipong ang hirap niyang i-root bilang bida dito eh. For me then, hindi rin nila naipakilala enough yung iba mga characters, tapos ang dami pa nila, kaya ang nangyayari, ang likable na nga sila, wala ka pang pakialam sa kanila. So alam mo yun, wala ka talaga masyadong i-root sa story. Medyo naaawa nga ako doon sa isang grupo ng mga astig kasi akala ko pa nga noong una makakalaban sila eh. Pero hindi naman pala. Maaasahan nga sila kung iisipin eh. Kaso ayun, nadamay sila sa katangahan nung isa pang mga grupo. Siguro kung meron akong favorite na grupo dito, yung sa cheerleading team, kasi wala lang. Ang fun lang nila sa story na kahit papaano, merong taglay na talino yung grupo nila. Nakakatawa nga lang nung kumakanta sila tapos medyo syunga-syunga lang din kasi nga ayun tuloy, nasundan din sila ng mga zombies. Isa rin pala sa hindi ko nagustuhan dito, parang never silang nag-try na lumabas nung mismong school nga nila. I mean, yes, sinabi nga na in-isolate nga sila doon, na kesyo bawal nga talaga silang lumabas, pero the thing about it, wala namang sino nagpapatunay na meron talagang nagbabantay outside the university. Wala namang pinakitang mga army or sundalo ngang nasa labas, or may mga barricade na nakalagay, wala. Basta sinabi lang nila na hindi talaga sila pwede lumabas. Na parang, what? Ano nga yung ginawa nila yung katulad nga sa Rec na movie na tipong in-establish muna nila na nakatrap nga talaga sila doon sa mismong lugar na yon. Na itong mga estudyante na yon, hindi talaga sila makalabas para mas maramdaman lang natin as an audience yung weight ng trapped angle doon nga sa story. Pa sa hindi ko nagustuhan dito yung storytelling nga nila na back and forth, na I understand na dagdag flair nga sa story yung mystery, pero kasi parang obvious na eh. Tapos, dinadrag na nga lang nila doon sa story. Also, honestly, hindi rin naman ganun kabigat yung story arc nga nung nanay niya eh, na ang unnecessary na pinutol-putol pa nila na pwede na lang sana nilang pinakita sa isang buong episode lang. Oo, isa nga siya sa dahilan kung bakit nga ba kumalat, plus yung isang teacher na nagkalat nga nung virus doon nga sa mismong school nila. Ayun lang yun eh. So sayang oras lang na ginagawa pa nilang mystery plot, pero gets naman na natin agad as an audience nga. Hindi ko rin nagustuhan dito na ang daming random na love triangle na okay lang sana eh. Kaso parang, ha? Bakit bigla na lang kayo nagpapasok without proper build-ups and purpose doon sa mismong story? Ano yan? Pangdagdag conflict lang na for me, poor writing yung ganon.
Example, sa lalaking to, meron siyang conflict nga doon kay Joe na anak nga nung mastermind ng lahat ng to. May conflict siya doon sa nanay nga ni Ning. Tapos may conflict pa siya dahil nga nag-cheat siya ng 2 beses sa 2 tao. Like, ang dami masyado nilang pinipili na ipasok na conflict eh. Na sana, namili na nga lang sila ng isa dito. Don't get me started doon sa main villain nga nila dito na gusto na talaga makagawa ng immortality na serum na hindi mo rin maramdaman yung presence niya eh. Na sana, mas nailatag pa siya doon sa story para sana mas magka-weight nga yung pagiging mastermind niya sa lahat ng to. Ngayon, I know sobrang late ko na tong na-review kasi nga sobrang nahirapan akong panoorin to eh. Honestly, wala na talaga akong interest na tapusin sana. Pero you know, I'm a sucker for zombies and they did a good job naman in terms of zombies. Pero the story, the pacing and everything, wala. Doon na talaga naging makalat. Ang malala pa dito, hindi pa nila tinapos yung season 1 kasi nga, nag-set up pa sila for season 2. Na mapapaisip ko na lang na, sana, inayos na lang nila muna lahat dito sa season 1 eh. Para pagdating doon sa season 2, malinis na yung story. Kaso ayun, pinipilit nila agad na magkaroon ng season 2, kaya yung naging story ng season 1, naging makalat lang talaga. So yun, again, ang title ng series ay Zomvivor and ang torta rating ko for this ay 4 or 4.5 out of 10.